Okay, Igsoon, we're going to continue So magapadayon ta in our teaching sa ato ang ginatun-an, sa ato ang pagtulunan on the sixth foundational sa doctrine unom ka pundasyonal nga mga doktrina that we find in nga makita nato Hebrews chapter 6. sa Hebreo kapitulo 6. Igsoon, listen to me. Paminaw mo igsoon. It's very important that you understand these six. That's the reason they're called foundational doctrine. Importante kayo nga masabtan nato kining unom kay mao naay rason nganong gitawag siya nga pundasyonal nga doktrina. Unang ang. Very, very few Christians know these doctrines. Kay gamay ra gyud kaayo nga mga Kristohanon ang nasayod niini nga mga doktrina. I was talking to a spirit-filled Christian yesterday, been a Christian more than 40 years, does not know these doctrines. So nakigsulti siya gahapon sa usa ka Kristohanon, lapas na 40 ka tuig nga nangalagad isip nga Kristohanon apan wala nakabalo mahitungod niini nga mga doktrina. Let's listen to what the Apostle Paul said about these So doctrines. paminaw nato igsoon unsay kasulti ni Apostol Pablo sa pulong sa Ginoo mahitungod niini nga doktrina. Niining unom ka mga doktrina. So please, Palihug, turn to Hebrews chapter 5. Sige, palihog diha ta sa Hebreo kapitulo 5. We'll start in verse 11. Sugod ta sa bersikulo 11. Okay, verse 11. Bersikulo 11. Concerning this we have much to say, which is hard to explain, since you have become dull in your spiritual hearing and sluggish, even slothful in achieving spiritual insight. Mahitungod niini aduna pa kitay duga nga iga sulti. Don't worry about her. No, I'm reading there, Dad. That's Yeah. where I'm reading. Well, you have to say what I said. Yeah, that's the same. It's exactly the same? Yes. Okay, go ahead. So mahitungod niini aduna pa kita ikadugang unta nga isulti nga mao nga lisod nga ipasabot. Tungod kay dahimo man kamo nga habol sa inyong espirituhanon nga pagdungog ug nahimong tapulan bisan pa man gani nga nanapol kamo sa pagtinguha sa espirituhanon nga pagpanabot. Verse 12. 12. For even though by this time you ought to be teaching others, you actually need someone to teach you over again the very first principle of God's Word. Kay bisan pa man gani nga niini nga panahon dapat unta nga kamo na ang nagtudlo sa uban, kamo pa hangtod karon nagkinahanglan nga naay-lain nga magtudlo kaninyo sa makausab sa unang prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Mianhi kamo o miduol kamo nga nagkinahanglan gihapon og gatas imbis nga gahi na nga pagkaon. You have come to need milk, gatas, Gatas gihapon ang inyong giinom. wala solid pagkaon. Dili gahi nga pagkaon. Diba? Who's Paul talking to here? Kinsa may gihisgutan ni Pablo diri? Para kang kinsa man ni? Who? Kinsa? Mga Who? mga believers. See, many believers, they try to get out of the Word of God by saying, oh, that don't apply to me. Kay daghan nga mga magtotoo nga moingon nga ilang i-excuse ang ilang kaugalingon nga ay dili na maaplikar sa ako So many people try to get out of the Word of God by saying that, well, they're not talking to me. So daghan nga mga Kristohanon moingon nga ay dili na para sa ako So when I told the 40-year-old Christian yesterday that it says here, by now you should be teaching, the first thing that they said was, are they talking to teachers? No, so ang sa diha nga giingon ni Daddy ning bersikulo nga dapat unta karon kay 40 ka tuig da ka nga nangalagad sa Ginoo. So dapat unta nga ikaw nagtudlo na ka sa uban. So ang response atong 40 ka tuig na nga Kristohanon nga iyang giingon kan Daddy nga dili ba na para sa mga teacher? Gitawag sa Ginoo nga magtutudlo. This is the attitude of many Christians that, oh no, I'm not a pastor. So ang uban nga mga Kristohanon ang ilang rason kay di man ko pastor. I'm not an evangelist. Dili man ko ebanghelista. I'm not this, I'm not Dili that. man ko ingani, dili man ko ingana. But the responsibility of knowing the Word of God is for every Christian. Apan ang responsibilidad igsoon nga masayod ta unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo, responsibilidad sa matag Kristohanon. Not only to know the Word, but to apply the Word in our lives daily. No? Dili lang nga makabalutaon sa isulod sa Biblia, dili lang makabalutaon sa ang pulong sa Ginoo, apan dapat po responsibilidad nato nga atong iaplikar ang pulong sa Ginoo kada adlaw.
So Paul wrote this letter, he addressed it to the church. So si Pablo iyaan ning gisulat para sa simbahan. And you, when he says you, he's talking about all Christians. No, so ikaw sa diha nga magingon gani si Pablo nga ikaw bot pasabot tanan ni nga Kristohanon. I even have some people tell me that that doesn't apply to me. That was written 2,000 years ago. That's not for me today. Na gani mga moingon nga dili daw applicable sa iya ang pulong sa Ginoo kay gisulat na 2,000 years na ang milabay so dili na siya ma-apply karon. Paul was talking to the Hebrews, not the Filipinos. Kay para daw ni nga libro sa mga Hebrehanon dili daw para sa mga Pilipino. Well, some people say things like that No, naay mga tao kay nga nang ilang ginaingon. to get out of responsibility. Kay gusto sila makaikya sa responsibilidad. So take note here in verse 12. This is the very first principles of God. That's why we call this foundational doctrine. Amen. So kini mo ni giingon siya nga unang prinsipyo sa Ginoo kay unang ang pundasyonal siya. Pinakauna nga dapat nga makatunan sa usa ka Kristohanon. Verse 13, follow along with Sa me. 13, sunod gani mo sa inyong Biblia. For everyone who continues to feed on milk, gatas, is obviously inexperienced and unskilled in doctrine of righteousness, of conformity to the divine will and purpose, thought and action, for he is a mere infant, not able to talk yet. Kay ang tanan nga nagapadayon sa pagkaon lamang sa gatas, kay klaro kaayo nga walay kasinatian ug walay katakos o kahanas sa doktrina sa pagkamatarong, sa pagkakumporme sa langitnon nga kabubuton sa tumong panghunahuna ug buhat, tungod kay usa lamang siya kapuya, dili pa kaya nga musulti. Take note of the word everyone. No, bantayin ninyo ang pulong nga ang tanan, everyone, tanan. What does that mean? Unsay bot pasabot? That's a good description. Everyone means everyone. Di ba? So wag mo pingon diha nga ang tanan, no? Ang tanan gyud, no? Ang tanan nga nagpadayon sa pag-inom lang og gatas. Kay bunjing. Verse 14, but solid food is for 13. full-grown men. Amen. For those who have senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good, noble, and what is evil and contrary, either to divine or human law. Apan ang gahi nga pagkaon kay para sa dako na hamtong nga tawo, kansang ang ilaang mga pagbati o ang ilaang mga senses. Mga galamiton nga pagpaalang sa pagbati ug ang ilang mga pangunahuna kay nabansay na ug nasangkapan pinaagi sa pag-ila ug paglahi kung unsa ang moral nga maayo, unsa ang angayan, kaysa ni adtong unsa ang dautan o kung unsa katong kontraryo or batok sa langitnon o You're amazing. tawhanon nga balaod. Will it help you if we move up closer? Yes, ay di na lang sa ibluya. Then you can Isa see mo- it better. Does that help you? Makita ra ninyo? That help you, sir? Yes. Okay. Okay, chapter 6, verse 1. Sige, size uno. Now it's giving us the sixth foundational So doctrine. diri makita nato ang unom ka pundasyonal nga doktrina. Verse 1. Therefore let us. Sige. No busa Who's us? karon kita kinsa man ning kita? Who's got to go wee-wee? Who has to go wee-wee? Oh, it's John Michael. Sa may bibi. She said wee-wee-wee. So ko di po kaiyon. Who is us? Kinsa man ning kaiyon? Kinsa man ning kita? Kimi, meron ta ko kinsa man ning kaiyon. Are you and us? Apil ba kaning kita? Okay. Let us go on and get past the elementary stage in the teachings and doctrines of Christ. Amen. Busa kita karon magapadayon og mupadayon gikan sa unang ang-ang nga mga pagtulunan ug doktrina ni Kristo nga Mesiyas. See, he's calling it elementary. These six doctrines are elementary. Na imagine na igsoon, kini diayeng unom ka mga doktrina kay pang elementarya. Part of the reason we have so much trouble, so much sin in the body of Christ and compromise is because we don't know these doctrines. Ngano bitaw parte sa dako nga problema sa lawas si Kristo nganong daghan kaayo tang problema sa mga kaigsuonan ug problema sa sala
tungod kay wala nasayod sa unom ka pundasyonal nga doktrina. Okay? Advancing steadily toward the completeness and perfection that belong to spiritual maturity. Magapadayon kita ngadto sa pagkahingpit ug pagkakompleto nga angay sa espiritual nga pagkahamtong. Our job is to make you spiritually mature. So ang atong trabaho, among trabaho nga himuon kang espiritual nga hamtong. Let us not again be laying the foundation of repentance and abandonment of dead works, dead formalism of faith by which you have turned to God. Dili na nato balikon pa ang pagpahimutang sa pundasyon sa paghinulsol o sa pagbiya sa patayng mga buhat o patay nga formalismo o sa pagtuo, diin nga kamo mibalik sa Ginoo. So then in verse 1 and 2 he's showing us what these 6 foundational doctrines So are. diha sa bersikulo 1 ug 2 makita nato ang mga pundasyonal nga doktrina. And in verse 2 he says, these are all matters of which you should have been fully aware long ago. No, nya nag-ingon sa diha nga kini dapat dugay na tang nasayod. You get that? Nakita nato? So if indeed God permits, we will now proceed to advanced teaching. No, ningon sa diha sa 3, kung tuguton sa Ginoo, kinahanglan nga kita magapadayon na sa mas gahi pa nga mga pagtulunan. Okay, we're going to go through. We started with repentance of dead works. Muna magapadayon ta igsoon, nagsugod ta sa paghinulsol sa patayong mga buhat A few weeks ago. sa milabay nga mga semana. So we're going to finish up on repentance of dead works. So ato ang tiwason ang kanang paghinulsol gikan sa patayong mga buhat. And then we're going to go into the second doctrine, which is called faith towards God. Unya, mupadayon ta sa ikaduhang doktrina mao ang pagtuo ngadto sa Ginoo. Are you already igsoon? Na andam na ba mo igsoon? If you miss and you're not here, please watch the videos. Igsoon kung wala mo diri, kung wala bitaw ninyo nakita or wala mo atong mga nag-una nga mga wali, mamalihog mi nga lantawon ninyo ang ato ang mga video. That's what they're for you to watch. Kay pa mo na ang rason nga nung nag-record ta kay para kung wala ta, naatay makita nato kung unsa tong wali nga wala nato wala ta nakasimba kung We unsa ang want to keep giwali. you. We want to keep you up to date, igsoon. No kay para kanang naagi hapon ka ba magpabilin ka nga kabalo ka kung unsa ang atong gihisgutan. Pwede ka mabiyaan. Okay, God, the moral righteousness of salvation, the damnation of the unsaved. No, ang Ginoo ang moral nga pagkamatarong sa kaluwasan ug ang kalaglagan sa mga dili maluwas o sa wala maluwas. So Roma 1:18 through 20, Roma 1 bersikulo 18 taman 20. God's 1:18 taman damnation, 20. God's judgment. Ang hukom sa Ginoo sa kalaglagan. We have to understand God's judgment, igsoon. No kinahanglan nga masabtan nato igsoon ang hukom sa Ginoo. There's a lot of teaching in the church. It's all about grace, grace, grace. No daghan kaayong mga pagtulunan sa simbahan nga grasya, grasya, grasya lang. But it's impossible to understand the true grace of God if we do not understand the holiness of God. Amen. Imposible igsoon nga masabtan nato ang tinuod nga grasya sa Ginoo kung dili nato masabtan ang pagkabalaan sa Dios. It's impossible to understand the holiness of God if we don't understand judgment. Imposible nga masabtan nato igsoon ang pagkabalaan sa Ginoo kung dili nato masabtan ang hukom sa Ginoo. In Romans 11:22, there's a double-edged sword. There's the kindness of God, and the other side of the sword, there's the severity of God. Amen. Sa Roma 11:22 igsoon nagingon diha nga naa ang pagkabuutan sa Ginoo ug naa ang pagka-istrikto sa Ginoo. God said He would not be mocked. Kaya ang Ginoo nagingon siya nga dili siya mabugal-bugalan. Even as a Christian, we will reap what we sow. Bisan pa man nga kita Kristohano na, muani gyapon ta sa ato ang mga gipangpugas. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, because the thing which may be known of God is clearly revealed to them. For the unseen things of Him from the creation of the world are clearly seen by the things that are made, even His eternal power and Godhead. They are without excuse. Hallelujah. Tungod kay ang kapungot sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang mga dili pagka-Dios non ug dili pagkamatarong sa tawo. Tungod kay ang butang nga dapat untang nahibaluan lamang sa Ginoo, klaro nga gipadayag kanila. Tungod kay ang mga dili makita mahitungod kaniya gikan pa man sa pagbuhat sa kalibutan, dayag pag
klaro kaayo nga makita pinaagi sa mga butang nga gibuhat bisan pa man sa iyang walay katapusan nga gahom ug sa iyang pagka-Dios busa wala silay ika-rason. So the Lord is saying here that there's no excuse for anyone because the things He created is clearly seen by everyone. No muna ang Ginoo nagaingon diri igsoon nga walay ika-rason ang tawo tungod kay ang Ginoo klaro nga iyang gipadayag ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang mga gibuhat nga makita sa tanan. Romans 1:21. Roma 1:21. Because knowing God, they did not glorify Him as God, neither were thankful. No tungod kay bisan na nga nakaila sila sa Ginoo, wala nila himayaa siya, isip nga Ginoo, wala gani sila nahimong mapasalamaton. But they became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Ug nahimong langyaw ang ilang mga panghunahuna ug ang ilang mga hungog nga mga kasing-kasing nangit-ngitan. Igsoon, worship is being thankful towards our No, living ang God. pagsimba igsoon kay mao ang pagkamapasalamaton sa atong buhi nga Dios. Worship is thanking Him from all of our heart for what He's done and what He's doing for us. No, ang pagdaig igsoon na pagsimba dahil sa Ginoo kay mao ang pagkamapasalamaton nato sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat, sa tanan nga iya ang gihatag sa atoa sa atong kinabuhi. Roma 5:8. For God commends His love toward us while we were sinners, Christ died for us. Roma 5:8 kay gipakita sa Ginoo ang iyang gugma ato nganhi kanato nga samtang kita mga makasasala si Kristo namatay na alang kanato. See how many people are born sinners? No pila man nato igsoon pila man ka mga tawo nga gipanganak nga mga makasasala ng daan. Tanan. Tanan. All have sinned and fall short of the glory of God. No kay ang tanan nakasala ug nakabsan nahilayo sa himaya sa Ginoo. But while we were sinners already, Christ died for us. Apan ang nakanindot ana igsoon kay samtang samtang kita patay sa tong mga sala, si Praise Jesus God. namatay alang kanato. Amen. Romans 5:12. God judged through one man, sin entered the world, and death by sin, all sin. Roma 5:12 ang Ginoo mihikom nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala busa ang tanan nakasala. So who was this man? Kinsa man ning usa ka tawo katungod niya nakasala ang tanan? Si Adam. Adan. Sin entered the world for everyone through Adam. No? Ang sala misulod alang sa tanang mga tawo pinaagi sa gibuhat ni Adan. Roma 5:18. Therefore by the offense of one, Adam, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteous of one, the free gift came upon all men to justification of life. Hallelujah. Roma 5:18 busa pinaagi sa silot sa usa. Ang hukom miabot alang sa tanang mga tawo ngadto sa kalaglagan. Bisan pa man ang pagkamatarong sa usa. Kinsa man ni si Kristo. Ang libre nga gasa miabot alang sa tanang mga tawo alang sa pagkamatarong sa kinabuhi. Hallelujah. Romans 5:15. Roma 5:15. By the offense of one, many died, but by Jesus Christ, God's grace abounded to many. Tungod sa sala sa usa, daghan ang namatay o mamatay. Apan pinaagi kang Kristo Jesus, ang grasya sa Dios magdagaya alang sa daghan. So the same way that sin came by one man, Adam, righteousness came by one man, Jesus So Christ. sa samang pamaagi igsoon nga ang sala mikuyana pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Adan, ang grasya sa Dios mikuyana pusa pinaagi kang Kristo Jesus. Roma 5:19. Roma 5:19. God judged. No, ang Ginoo ni hukom. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Tungod sa usa ka tawo sa iyang sa pagkamasinupakon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Busa pinaagi usab sa pagkamasinugtanon sa usa, daghan ang nahimong matarong. A sinful man or an angel could not make this payment or the sacrifice, but only a holy Christ, born of the Holy Spirit, did. That is Christ, our substitutionary atonement. Hallelujah. Ang usa ka makasasala nga tawo o anghel, dili makabuhat niini nga pagbayad sa atuang sala apan si Kristo lamang. Balaan og nahimugso pinaagi sa balaang espiritu. Mao si Kristo ang atoang giula nga sakripisyo puli alang kanato. Hallelujah. 1 Corinthians 15:56. Unang Korinto 15:56.
1 Corinthians 15:56. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Hallelujah. No, ang lala sa kamatayon mao ang sala, ug ang kusog sa sala mao ang balaod. You see it up there? Nakita ninyo 15:56. Amen. So the reason God gave the law to Moses So ang rason nganong gihatag man ni sa Ginoo ang balaod kang Moises was to expose sin. ay para mapadayag ang sala. Law was, Paul talks about in Galatians that the law was given as a schoolmaster or a teacher to teach us that all have sinned. Amen. No, so si Pablo sa libro sa mga taga-Galasa, nagingon siya nga ang balaod gihatag isip nga usa ka schoolmaster o usa ka magtutudlo ba para magtudlo nato kung unsa nga ato ang mga sala. Because the Bible says if you fail in one part of the law, you fail in the whole law. Tinuod. Kaya ang Biblia nagingon siya nga kung mas mapakyas ta sa usa ka bahin sa usa ka balaod, napakyas na nato ang tibuok nga balaod. And the reason God gave us that was to show us that no one was capable of living a perfect life. Hallelujah. No one. Ang rason igsoon ngano nga gipakita o gihatag sa Ginoo ang balaod. Kay aron ipakita nato nga mga tawo nga wala gyud bisan usa nato bisan kinsa or bisan usa nato nga binuhat sa Ginoo nga makatuman ni ana nga perpekto. Except one. Gawas sa usa. Jesus. Si Jesus. Praise God for Hallelujah. Jesus Cristo. Dalaygon ang Dios para kang Hesukristo. God sent His only Son Amen. Ang Ginoo nagpadala sa iyang bugto nga anak to the whole world to give us life. ngadto sa tibuok kalibutan para tagaan tag kinabuhi. 2 Corinthians 5:21. Ikaduhang Korinto 5:21. 2 Corinthians 5:21. Ikaduhang Korinto He 5:21. made Him who knew no sin to be sin for us. Gihimo niya siya nga walay nailhan niya sala or wala nagpakasala nga mahimong sala alang kanato. Wow. So, we learned in the Old Testament what was the qualification for the lamb that was to be sacrificed for our sin. What was the qualification? Sa karaang tugon igsoon unsa man ang kwalifikasyon para sa nating karnero nga ihalad? Could it have a blemish? Pwede ba nga naimantsa? That would be perfect. Kinahanglan nga perpekto ang ito karnero. God gave us His only begotten Son, the sinless, spotless So ang Ginoo Lamb of God, ang Ginoo Jesus Christ. Amen. Ang Ginoo naghatag kanato sa iyang nating karnero nga walay buling, walay kunot, walay mansa. So Christ's payment for our sin on our behalf washes away our sins when and only when we accept, claim, and believe this. Hallelujah. So ang bayad ni Kristo para sa atong mga sala alang kanato maghugas lamang sa atong mga sala sa diha nga atong dawaton ato ang kunon ug atong tuuhan kini. Romans 10:3. Roma 10:3. Many, by attempting to keep the law, go about earning their salvation by their work. No daghan ang misulay sa pagtipig or sa pagbuhat sa balaod ug nagtuo sila nga sa ilaang nga makabot nila. Thought you were using that. No, that's a different one. I think that's a comment, Dad. That's true. Yeah. Sorry. So nagtuo sila nga makabot nila or maangkon nila ang kaluwasan pinaagi sa ilaang maayong binuhatan. They therefore reject God's provided righteousness, which is only by Christ and the cross. Busa ilaang gisalikway ang pagkamatarong sa Ginoo nga mao si Kristo lamang ug ang krus ni Kristo. Hallelujah. So many times as Christians we go to church and then we still trying to earn His grace So dagang by what we do. dagang mga panahon igsoon nga bisan kita mga Kristohano na kay kanabang naningkamot gihapon ta nga madawat ang grasya sa Ginoo pinaagi sa ato ang mga binuhatan. Is it Nakarelate ta. Ephesians 2:8? Sa Efeso 2:8, We're not saved by works. yeah, We're saved by grace. grace through Right? faith. Amen.
Diba, wala ta naluwas, pinaagi sa ato ang mga maayong binuhatan. Apan, naluwas ta, pinaagi sa grasya, tungod sa grasya, pinaagi sa ato ang pagtuo. So if you're here today and you're not sure that you're born again, if you're not sure that you're saved, today you can know that you're saved. Amen. No, so kung naa ka diri, dayon wala ka nakasigurado sa imong kaluwasan, wala ka nakasigurado kung natawo na bagyo ka pag-usab, karong adlaw igsoon, pwede kaayo nato siguradoon nga kita luwas na. Because it's only by faith in Jesus Christ and His cross, His No. finished work on the Kay cross. pinaagi ra gyud ni siya tanan igsoon sa gibuhat ni Jesus sa krus, ang nahuman na nga trabaho ni Jesus sa krus. So none of us can earn that righteousness Kunya, through walay- our work. Walay bisan kinsa nato ang makakabuot igsoon sa pagkamatarong pinaagi sa ato mga maayong binuhatan. So that's what repentance of dead works means, igsoon. Mao ni ang buot pasabot sa paginulsol gikan sa mga patayng mga buhat. So dead works means there's also live works, No, so kung naay patay nga buhat, buot pasabot na po'y buhat nga buhi. which is by faith. Nga mao ang pagbuhat nga may pagtuo. After we are saved Human sa to ang pagkaluwas, by faith, diha sa pagtuo, and is a result of our salvation, ug resulta sa atong kaluwasan, not dead works, dili sa ato ang patay nga mga binuhatan. trying to earn our salvation. Nga ato ang gipaningkamutan nga makabuot ang ato ang kaluwasan. So beware if you're trying to earn your righteousness by what you do. No mo nang magbantay ta igsoon kung naningkamot na lang ta nga mahimong matarong pinaagi sa ato ang mga binuhatan. There's whole so-called Christian churches, Christian denominations that are still trying to earn the righteousness of God through works. No, tungod kay daghan gihapon nga mga Kristohanon, mga denominasyon nga mga Kristohanon nga naghunahuna nga kanabang ang ilang pagkamatarong nakadepende kung maayong ilang binuhatan. So the foundation doctrine of repentance of dead works means that we as Christians, we repent of our dead works before we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior by trying to earn salvation through dead works. We're repenting of that. Oh. We're saying no more, I will not do that. Amen. So kini nga unang ang igsoon nga pondasyonal nga doktrina nga pag hinulsol gikan sa patay mga buhat kay nagpasabot nga naghinulsol ta ba atong ginulsulan nga sa wala pa ko miila ni Jesus kay naningkamot ko nga maluwas, naningkamot ko nga mahimong matarong pinaagi sa akong kagalingon nga pagpaningkamot. Apan karon nakaila ko ni Kristo Jesus, nakasabot nako nga ay dili day pinaagi sa akong kagalingon nga pagpaningkamot nga ako na matarong. Matarong ko pinaagi sa akong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Oh. Dili sa ako ang mga pagpaningkamot nga maayo nga akong buhaton. And Jesus said, we must be born again. If we're not born again, we will not ever enter the kingdom of God. Oh. Og si Jesus mismo nagingon nga kinahanglan ta matawo pag-usab. Kay kung dili ta matawo pag-usab, dili gyud ta kasulod sa gingharian sa langit, gingharian sa Ginoo. John chapter 2, 3. 3, John 3. starting in 2. Oh. Sugod daw sa Okay. kapitulo 2. So Romans chapter 10, So sa Roma verse 10, 9 and 10, versikulo 9 ug 10, Roma 10, how do we 9 get 10. saved? Sa unsang pamaagi ta maluwas? What's the qualification? Unsay gingon diha? We believe where? Mutuo ta sa Atong kasing-kasing we believe in our heart that Jesus, nga si Jesus, that Jesus is Lord and that He was resurrected by God from the dead. ug, Unya, atong we confess isugid sa With- atong mga, with what? unsay gamito na to magsugid ta? Atong baba. Do you have a baba? Naba kay baba. Praise the Lord. Dalaygo ng Dios. Hallelujah. God gave you a baba. Amen. Nga gitagaan kag baba sa And Ginoo. we can use it for other things besides bulad. Amen. Unya kining atong baba kay magamit pa nato gawas sa pagkaon og bulad. Diba? Diba? Amen. Praise God. So, faith is trusting and believing in God. Trusting and believing in Jesus Christ. So ang pagtuo igsoon mo ang pagsalig ug pagtuo diha kang Hesukristo. Okay, faith is not hard. So ang pagtuo igsoon dili lisod. We make it hard. No apan kita ra galisod-lisod. It's just trust and belief in Jesus Christ. No ang pagtuo di ay kay mo ang pagsalig ug pagtuo kang Hesukristo.
It's trusting and believing in what His Word says, even when we don't understand it. No, musalig ta, mutuo ta sa unsay ang gingon sa iyang pulong bisan pag dili nato masabtan unsay bot pasabot. How do you learn to trust someone, Sa unsang Igsoon? pamaagi man ka makat-on nga mosalig sa usa ka tawo? How? Sa unsang pamaagi? How do you learn to trust your friends and your sisters and brothers and your moms and dads? How do you learn to trust them? Spend time. Relationship. Relationship. Mm. Jesus Cristo, He wants to have a relationship with you. So si Yesu Kristo gunahan siya nga makirelasyon sa imoa. Then you learn to trust in Him through So that dayon? relationship. Amen. Pinaagi ni ana nga relasyon kang Yesu Kristo. Makat-on ta nga mosalig kang Jesus. He's showing us how to have relationship. Kaya iya ang ginapakita sa ato saon nga makabaton ta og relasyon. Practicing every day. No ato ang gina-practice kada adlaw. Coming boldly to the throne room of grace. Amen. Nga nagaduol ta nga may kumpiyansa ug walay kahadlok igsoon sa trono sa grasya. Are we able to come boldly to the throne room of grace every day? No, kaya ba nato igsoon kada adlaw nga Huh? moduol nga walay kahadlok ug may kumpiyansa sa trono sa grasya sa Ginoo? Mabuhat ba nato? Oh, no, no. Mabuhat ba? Oo. Somebody stopping you? Nabay kapugong nimo nga mosulod sa trono sa Ginoo? Who's the only one stopping you? Kinsa may kapugong sa tong kagalingon? Lagi. The devil can't even stop you. Diba ang yawa, dili man kaniya mapugan nga mosulod sa presensya sa Ginoo. Come boldly to the throne room of grace Sumuduol ta nga may kaisog sa trono sa grasya sa to Ginoo. obtain mercy Aron nga makadawat og in our kaluoy time of need. sa panahon sa atoang panginahanglanon. We want to go in there every day, Igsoon. No, kay kada adlaw gusto nato muduol diha. Kay kada adlaw ta nagkinahanglan og kaluoy. That is the doorway into entering into the rest of God. Hallelujah. Kay mao kana ang pultahan igsoon nga makasulod ta sa kapahulayan sa Ginoo. God gave us the key here, Igsoon. Ang Ginoo naghatag na natog yawi diri igsoon. Now, I can't do it for you. Nakaron dili nako kaya buhaton na para sa imuha. You can't do it for me. Dili pud mo kaya buhaton para sa akoa. You have to apply the Word of God in your own life, No, Igsoon. sa imong kaugalingon nga kinabuhi igsoon kinahanglan nga ikaw mismo mo aplikar sa pulong sa Ginoo. Sakto? Tinuod? Di ba? Maujud? Amen. Oh, amen. Praise the Lord. God Amen. is good. Amen. Maayo ang Ginoo. With the help of Holy Spirit, we cannot fail, Igsoon. Amen. Apan pinaagi sa tabang sa balaang espiritu igsoon, dili ta mapildi. God's love Hallelujah. will never fail us. Never. Kaya ang gugma sa Ginoo dili gyud na mapildi igsoon. Hallelujah. Amen. Okay, on to the second foundational doctrine. Tanan ta sa ikaduha nga pundasyonal nga doktrina. Faith towards God. Pagtuo ngadto sa Dios. You see it there? Makita nimo diha? Sa Hebreo 6:2. You see it? You got it, Ray? Hebreo 6:2. Yon. Not again laying the foundation of repentance, abandonment of dead works, dead formalism, dead church, Verse 1 di ayaw, verse and 1. of the faith. 6:1 ya, 6:1. Ay 5 na lang. Verse 1. You got it? Chapter 6 ya. Tapos sa chapter 6. 1. verse 1. Okay, scroll it up. Sige, sige ya. Scroll it up. Yon. Keep going. Keep going. Right there. Kana. And of the faith. Oh, kato, no? Ug sa pagtuo, We have to know about the foundation of faith, Igsoon. kinahanglan nato masabtan ug mahibaw-an unsa ang pundasyon sa tuang pagtuo. Why is that important? Ngano importante man na? If you don't have faith in God, how are you going to receive anything from Him, Igsoon? Diba? Kay kung wala kay pagtuo sa Ginoo, unsaon nimo pagdawat og bisan unsa gikan sa iya? How are you going to walk in all the benefits and all the promises of God if you don't have faith in Him and His Word? Unsaon man nimo paglakaw sa tanan nga benepisyo igsoon, kauban ang Ginoo ug ang mga maayong mga saad sa Ginoo kung wala kay pagtuo sa iya?
See, what is Hebrews chapter 11? How does it describe faith? No, sumala sa Hebrew 11, Hebreo 11, unsa daw ang pagulagway sa pagtuo? Ang pagtuo mao ang kasiguraduhan sa mga butang no dili makita apan nakasigurado kita nga naa gihatag sa Ginoo. Substance of things hoped for. Amen. No, kasiguraduhan siya. Evidence of things not seen. Ebidensya sa mga butang nga dili makita. Mao ang pagtuo. Unsa mo ebidensya? Pagtuo. See, unbelief has to see it before they'll believe it. But Okay. faith doesn't see it. It believes what the Word Hallelujah. says Amen. before it sees it. No, kay ngano igsoon, ang dili pagka matinuohon ing ani, ayha ko motuo kung imong ipakita sa ako Pero ang pagtuo igsoon, motuo ko sa giingon sa pulong sa Ginoo, bahalag wala ko'y nakita. Amen? Hallelujah. You understand it, Soon? Nasabtan nato? How important faith is. No, unsa ka importante ang pagtuo? Faith towards God. No, ang pagtuo ngadto sa Ginoo. It's okay, Iksoon, when you read the scripture and you don't understand it. No. That's okay. No, subot pa sa butigson, inig magbasa di ay tanay mga panahon nga, di ko kasabot, okay ra. But if I say to you, if God be for you, who can be against you? And you go, oh, no, 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 no. No? Pero igsoon, kung moingon si Daddy sa ato, nga ang Ginoo dapig siya nimo. Walay makapildi nimo. Nya kita kay moingon tag, ay dili ko motuo na, dili ko. Dili na tinuod. You say, no, God can't be for me. I'm a sinner. I'm no good. No, I'm bad. kung ang atong hunahuna nga or mudawat ta sa mga bakak sa yawa nga, woo! Dapig lalaki. yung Ginoo nimo nga Ba't nga babae? makasasala man ka, dili maka good boy, di maka good girl, di makapareha ni kuan. How can God be for me? That's not faith. That's unbelief, No, Iksoon. ang tawag day ana igsoon kay dili pagka matinuohon. If we have that attitude, it's why we don't receive the promises of God. Kay kung ingana nga atong batasan igsoon, mo'y rason nganong dili nato madawat ang mga saad sa Ginoo. Why are you so quiet? Nganong hilom ta? Tinuod no? Praise God. Motuo ta sa Ginoo. No, Iksoon, it's okay if we're not there yet, Oh. but don't doubt the word even if you don't understand it. Amen. Don't say, oh, I can't have that. Say, I don't understand it, but he said I can have it. I'm taking it by Amen. faith. Amen. 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 Diba? Subot pa sa butigsoon, dili pa man ta kasabot. Okay ra kung wala pa ta diha nga posisyon igsoon. Apan kung dili man gani ta kasabot sa pulong, dili na to i-disqualify nga atong kaugalingon nga ay Amen. dili na para sa ako Ayaw. So, dawato nato nga okay Lord, bisag di ko kasabot, bisag di na ko makita sa itsura ana, para nako ni, dawato nako ni, kasabot kana masabtan ra gyud nako ni. Tuuhan nako ni. Amen. Amen. So, Iksoon, who is God? So kinsa man ang Ginoo? Who is God to you? Kinsa ang Ginoo para sa imo ay igsoon? Ambot lang. What does the Bible say about God? Who Kasi is he? giingon, unsa may giingon sa pulong mahitungod sa Ginoo? What? Kinsa siya? Yes, he's your creator. No, imo magbubuhat. Oh, he's so many things. Diba? Daghan kaayo, Right. manluluwas, manlalaban, kaluwasan, mag-alayo, siya ang imong kaayuhan, siya mo'y tigtagbo sa tanang panginahanglanon, And siya putli. if this God be for you, Na imagine igsoon. who can be against you? Hallelujah. Iksoon? Kung kini nga Ginoo igsoon nga imong giila kay dapig sa imo akinsa pa may makapildi nimo. Who? Kinsa man? Kinsa Na ba man? makapildi? Kinsa? Sometimes your biggest enemy is not the devil. It's who's looking back at you in the mirror. Oh. No usahay ang atong kinadakuan, kinalaparan or kinaniwangan nga kaaway igsoon mao ang ato ang tawo nga makita atubangan sa atong mga samin. Mao ato ang kontra. No dili ang demonyo. Ang Because- ato rin kaugalingon. Because we judge ourselves according to our own feelings and emotions instead of judging ourselves according to what the Word of God Oh. says about us. No kay ang ato ang sumbanan. Ang ato bitong paghukom sa atong kaugalingon nakadepende sa kung unsa atong gibati, unsa atong gadagan sa atong mga pangunahuna, wala nakadepende sa kung unsay giingon sa pulong sa Ginoo. So Bible said, you're more than a Sasunlalo. Hallelujah. You're more than that. Diba ang Biblia nag-ingon nga dili lang ka sundalo, labaw pa ka sa usa ka sundalo. Wow.
General day kay igsoon. Wow. And then you say, well, I don't feel like it. Diba? Tapos moingon man ta nga, dili man ako mabati nga sundalo ko, mura kog boots. Is it based on feelings? Nakadepende ba na sa atong pagbati igsoon ang atong pagkasundalo? Is Wala. faith based on your Ang emotions? pagtuo ba nakadepende sa atong emosyon? If it is, we're in trouble. Diba? Kay kung ang atong pagtuo nakadepende sa atong emosyon na, nagkadalang-dalang gyud ang tanan.